si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Isang magnitude 5.3 na lindol ang yumanig sa Surigao del Norte nitong ika-12 ng Pebrero. Naganap ito alas 10:03 ng umaga kung saan namataan ang epicenter sa General Luna, Surigao del Norte na may lalim na 17 kilometro. Tectonic ang pinagmulan nito at inaasahan pa ang aftershocks matapos ang naunang lindol. Nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa AICS program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga individual na nasa gitna ng krisis. Daniza Lopez para sa detalye. Noong ika-9 ng Pebrero, nasa 370 individual ang nakatanggap ng tulong pinansyal sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Payag ni DSWD Assistant Secretary for Strategic Communications at spokesperson Romel Lopez na sa mandato ng kagawaran ang pagbibigay ng tulong sa kahit anumang oras at sitwasyon. Kaya't sa ilalim ng programang AICS ay ipinamahagi nito sa mga benepisyaryo ang halagang nasa 3,000 hanggang 5,000 piso. Ito ay nagsisilbing tulong sa mga individual na siyang magagamit nila pang medikal, pantustos sa pagkain at iba pang mga pangangailangan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Kamakailan ay dalawang C-130 craft ng United States Marine Corps ang naghatid sa Davao City ng 4,800 kahon ng family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development. Nasa 12 sorties ang nakatakdang isagawa ng dalawang nasabing aircraft upang makapaghatid ng hanggang 15,000 family food packs sa operasyon na tatagal hanggang ika-14 ng Pebrero. Ang mga supply na ito ay para sa mga mamamayan ng Davao at Caraga regions na kamakailang nakaranas ng pagbaha at pagguho ng lupa. Ang AFP at ang US Armed Forces ay patuloy na nagtutulungan upang magbigay ng suporta sa mga tauhan sa kabuuan ng nasabing mga operasyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, Surigao del Norte niyanig ng magnitude 5.3 na lindol. 3 milyong botanteng Pilipino target ng COMELEC sa 2025. Bureau of Customs kinumpiska ang 88,000 pisong marijuana mula sa Estados Unidos. Philippine Coast Guard na diskubre ang pagsasagawa ng iligal na pagtutroso sa Palawan. NBI iniimbestigahan na ang paglaganap ng email bomb threat. 2 US aircrafts naghatid tulong sa Davao City. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Upang masiguro ang kaligtasan at seguridad sa Pantalan, ay naglagay ng mga baggage x-ray machine sa Tagbilaran Port ang Philippine Ports Authority o PPA. Ito ay nagsisilbing aksyon na rin para maiwasan ang pagpasok ng mga kontrabando, kaya't isinagawa ni Acting Port Manager Francis Peñaranda ang inspeksyon sa paglalagay ng mga x-ray machine. Ang paglalagay ng mga ito ay nangyari kahapon, ika-12 ng Pebrero, taong kasalukuyan. Nananawagan ang mga local manufacturers para gawing nationwide ang kampanya laban sa mga illegal na smelters sa Pilipinas. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Labis na pagkalugi. Ito ang hinaing ng mga local manufacturers sa Pilipinas kung hindi tuluyang tutugisin ang mga illegal smelters o mga hindi otorisadong nag-ooperate na nagsusupply ng metal. Ito ang pahayag ni Federation of the Philippine Industries o FPI Chairman Jesus Aranza.
Aniya kanyang kinikilala ang inisyatibo ng Department of Environment and Natural Resources sa nakaraan nitong operasyon na kung saan 5 kumpanya ang kanilang napasara sa San Simon, Pampanga. Ngunit panawagan niya, mas palakasin ang kampanya at gawin itong nationwide. Ang inihiling lang namin is huwag nating gawin itong paminsan-minsan. Gawin nating permanenteng sistema upang sa ganun walang umusbong ng mga illegal sapagkat nababantayan ng gusto. Ayon umano sa mga ulat, mayroon pang nag-ooperate ng illegal na operasyon sa Valenzuela, Tondo, Maynila, Tarlac, Cavite, Cebu at Davao. Pangamba niya kung patuloy ang ganitong mga illegal na operasyon ay mahihirapan ng Pilipinas na magkaroon at mapanatili ang mga investors sa bansa. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa mga sugatang sundalo sa Army Hospital sa Fort Bonifacio, Taguig City kahapon, 12 ng Pebrero, pinarangalan ng Pangulo ang mga ito sa mga iginawad na medalya at awards. Kasama sina Defense Secretary Gilberto Chidoro Jr., Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. at Army Chief Lieutenant General Roy Galidosa. Pinarangalan ang mga opisyal sa mga sundalo bilang pagpupugay sa kanilang naging operasyon laban sa Dawla Islamiyya Mauti Group. Ang mga iginawag na parangal ay ang Gold Cross Medal at Military Merit Medal na may Bronze Spearhead device para sa 4 na combat wounded troops at nagpaabot din ang Pangulo ng pinansyal na tulong para sa iba pang 12 sundalo. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Surigao del Norte niyanig ng magnitude 5.3 na lindol. 3 milyong botanteng Pilipino target ng COMELEC sa 2025. Bureau of Customs kinumpiska ang 88,000 pisong marijuana mula sa Estados Unidos. Philippine Coast Guard na diskubre ang pagsasagawa ng iligal na pagtutroso sa Palawan. NBI iniimbestigahan na ang paglaganap ng email bomb threat. 2 US aircrafts naghatid tulong sa Davao City. Batas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. 18 establishmento ng Pogo, e-Bingo at e-Games ang tuluyan ng naipasara sa Pasig City sa pangunguna ni Mayor Vico Soto. Ayon kay Vico, nitong December 2023 pa nag-expire ang permit ng mga ito na binigyan pa ng 1 buwan para kusang magsara ngunit nagpatuloy pa rin sa operasyon. Ang inisyatibong ito ay pinangako ni Vico 1 taon na ang nakalipas kung saan ay alinsunod ito sa Ordinance 55 Series of 2022. Gummy candies, yan lamang ang pagkakagawa ng marijuanang ipinadala sa bansa mula sa Estados Unidos na nagkakahalaga ng higit sa 88,000 piso. Para sa detalye, tunghayan ang balitang ito. Kinumpiska ng Bureau of Customs o BOC ang 40 gramo ng marijuana mula sa bansang Estados Unidos. Ayon sa BOC, ang nakumpiska ay cannabis-infused gummy candies na nagkakahalaga ng 88,000 piso. Ang nasabing operasyon ay buhat ng inspeksyon sa parcel na mula sa New York, kung saan nabunyag sa X-ray scanner at ng K9 unit na ito'y nagtataglay ng high-grade marijuana o Kush. Ang mga nasabing sample ay agarang itinungo sa PDEA para sa chemical laboratory analysis at dito nakumpirmang ito'y lumabag sa Dangerous Drugs Act. Matapos nito, pinatawa ng warrant of seizure and detention ang subject shipment dahil sa paglabag ng Customs Modernization and Tariff Act. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network.
Nitong kamakailan lang ay pinangunahan ni Department of Tourism o DOT Secretary Cristina Garcia Frasco ang inaugural ceremony ng Philippines Hop-on Hop-off Entertainment Hub. Tampok sa nasabing entertainment hub ang 13 itinalagang bus stop sa Ninoy Aquino International Airport Terminals 1, 2, and 3, Newport World Resorts, City of Dreams, Ayala Malls Manila Bay, Parcal, Okada Manila, Soler Resort, Lux Duty Free, MOA Main Stop, SMX Convention Center at MOA Seaside. Ayon sa DOT, ang Philippines Hop-on Hop-off Travel by the Hubs ay isang flexible tour program na magbibigay ng maginhawang transportasyon para sa mga turista upang tuklasin ang iba't ibang mga atraksyon sa mga lungsod ng Metro Manila. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, Surigao del Norte niyanig ng magnitude 5.3 na lindol. 3 milyong botanteng Pilipino target ng COMELEC sa 2025. Bureau of Customs kinumpiska ang 88,000 pisong marijuana mula sa Estados Unidos. Philippine Coast Guard na diskubre ang pagsasagawa ng iligal na pagtutroso sa Palawan. NBI iniimbestigahan na ang paglaganap ng email bomb threat. 2 US aircrafts naghatid tulong sa Davao City. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.